Kilat News Updates. Mga balita ngayon, OVP budget hearing sa Kamara, dinaluhan ni VP Sara. Pinakabagong warship ng Navy dumating na sa bansa. Libreng sakay ipatutupad sa kasagsagan ng transport strike. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mag-isang dumalo si Vice President Sara Duterte bilang kinatawan ng kanyang opisina sa pagdinig ng House of Representatives ngayong araw para sa 2026 proposed budget ng Office of the Vice President o OVP. Sa halip na magbigay ng opening statement, pinili ng opisyal na ipresenta ang isang video na inihanda ng OVP na nagpapakita ng accomplishment ng kanilang tanggapan sa nakalipas na taon. 902.8 million pesos ang hiling na budget ng OVP para sa susunod na taon. Winave naman ni VP Sara ang parliamentary courtesy at hinayaang sagutin ang mga tanong sa kanya ng ilang kongresista gaya ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Antonio Tino na kwinestyon ng malimit na overseas trips ng Vice Presidente. Tugon ni Duterte, lahat ng kanyang biyahe ay may travel authority mula sa Office of the President at wala umanong pampublikong pondo na ginamit para rito. Nilinaw naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Representative Jose Chavez na hindi no-show si VP Sara sa pagdinig noong Biyernes dahil siya ang nag-request na i-defer ang hearing. Hindi inabot ng oras ang budget hearing bago ito tinerminate ng House panel. Dumating na sa bansa ang bagong missile frigate ng Philippine Navy. Sa isang arrival ceremony na idinaos sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon, pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pag-welcome sa bagong Navy warship na BRP Diego Silang FFG-07. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Bronner ang kahalagahan ng karagdagang asset sa pagmamodernisa ng Philippine Fleet na anyay simbolo sa dedikasyon ng AFP na pagtibayin ang maritime defense posture nito. Ang BRP Diego Silang ang ikalawang Miguel Malvar class guided missile frigate na binuo ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa Philippine Navy bilang bahagi ng 28 billion pesos contract sa pagitan ng kumpanya at ng Department of National Defense. Magpapatupad ng libreng sakay ang gobyerno sa kasagsagan ng transport strike na idaraos ng grupong Piston at Manibela mula Biyernes hanggang Biyernes ayon sa Department of Transportation o DOTR. Kabilang sa mga ahensyang katuwang ay ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at Metro Manila Development Authority. Unang inanunsyo ng grupong Manibela ang tigil pasada nito mula bukas hanggang Biyernes na lalahukan ng 100,000 tsuper bilang protesta sa tumataas na presyo ng langis at pagkondena sa korupsyon sa gobyerno. Sa Huwebes naman, nakatakdang idaos ang kilos protesta ng grupong Piston sa parehong kadahilanan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.